Praise the Lord. Minsan ba po palakpakan po natin ang ating Panginoon? Panginoon, palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede ba at least isa o dalawang tao batiin naman po natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa second installment na po ng panibago nating series for this month, Worth Remembering. Alam niyo po, everyone wants to be remembered. Halos lahat naman, hindi man sa lahat ng tao gusto mong maalala ka, pero may at least isang tao man lang na gusto mo sana naaalala ka. Hindi mo man masabi, pero deep inside of you, napaka-importante ng memorying ito. Everyone wants to be remembered, but few are worth remembering. Kaya nga po napaka-importante nitong pinag-uusapan natin. Why? Because someone said that memories are the key, not to the past, but to the future. Your past is already a memory. Yung past natin, ito ay tapos na siya eh. Pero yung future natin ay mystery. Pero yung present natin, ito yung opportunity. So ano man yung gagawin natin, ngayon, malaki ang kinalaman nito sa dalawang magkabilang side na kadikit natin. Yun yung past, saka yun yung future. Ulitin ko, memories are key not to the past, but to the future. If you really want to have a better future, a successful future, napaka-importante nung mga iniisip natin, napaka-importante ng mga inaalala natin. Sinabi po natin last week that when you deliberately remember the people with solid traits and testimonies, you are not merely honoring them. Hindi mo lang sila basta-basta nire-respeto at ino-honor. You actively choosing a model. You actively choosing a motivation na makakatulong sa iyo para magpatuloy at magtagumpay sa buhay. So napakalaki ang kinalaman ng alaala natin kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. That's why memories are key not to the past but to the future. Kaya nga po napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. Yung future mo, sinabi nga na pwede ka mag-create ng future sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. At malaki ang kinalaman nito sa mga nakakasama natin ngayon. Listen to this very carefully. That your bonding can lead to breakdown or breakthrough. Ulitin ko po, that your bonding can lead to breakdown or breakthrough. Because your bonding creates moments and memories of breakdown or breakthrough. Napansin po natin, nakaka-apekto ng malaki yung inaalala natin, yung iniisip-isip natin, kung magkakaroon tayo ng breakdown o magkakaroon tayo ng breakthrough. Kaya napaka-importante na itong memories na ito. Tapos na siya, pero makapangyarihan pa rin siya. Yung mga inaalala natin, tapos na, pero nagkakaroon pa rin ng malaking epekto sa buhay natin. Kaya nga po, napakaganda nitong pag-uusapan natin ngayon. Kasi may kinalaman ito sa pag-create ng ating future sa pamamagitan ng mga ginagawa natin ngayon. I want you to open your Bible with me in 2 Timothy chapter 1 verses 2 hanggang 5. 2 Timothy chapter 1 verses 2 hanggang 5. Ito yung huling letter ni Apostle Paul sa kanyang spiritual son na si Pastor Timothy. At itong si Timothy became a mega church pastor after this. Siya po ay kilalang pastor dahil siya po ay nagkaroon ng isang mentor na kung saan naging pagpapala sa kanya at siya man din ay naging pagpapala doon sa kanyang mentor. Sinabi sa verses 2 hanggang 5 ng chapter 1, 2 Timothy. Sabi dito, to Timothy, a dear son to me. Grace, mercy, and peace to you from God the Father and from Christ Jesus our Lord. Verse 3, I always remember you in my prayers day and night. Sabi nga po natin, remember. Sinabi niya dito, I always remember you in my prayers day and night. And in these prayers, I thank God for you. He is the God of my ancestors served, and I've always served Him with a clear conscience. Verse 4, I remember
Pangalawang beses na. I remember that you cried for me. I want very much to see you so that I can be filled with joy. Verse 5. I remember your true faith. That kind of faith first belonged to your grandmother Lois and your mother Eunice. I know you now have that same faith. Alam niyo po, napaka-importante ng alaala natin. 2 Timothy. Paul was in chain nung panahon na ito. So napaka-importante ng mga inaalala natin kung ano mangyayari sa atin sa present and even sa future natin. Itong mga ganitong tao na inaalala natin, katulad ni Timothy na inaalala ni Apostle Paul, these are the people whose memory strengthens our faith. Alam niyo po, itong si Apostle Paul ay medyo umiidad na rin, pero siya ay nasa kulungan. At sinulat niya itong final letter na ito sa kanyang spiritual son. Though his body was chained, titin ko pa, though his body was chained, his mind was free. And his heart was full of remembrance. Kahit na siya ay, pwede kasing, alam mo yon, for now, ikaw ay chain ng isang sitwasyon. Ikaw ay alipin ng isang sitwasyon. I don't know. Malalaman naman natin ang kulungan, hindi laging nasa likod ng rehas na bakal. Ang kulungan ay pwedeng alaala, ang kulungan ay pwedeng kahirapan, ang kulungan ay pwedeng oras na hindi ka makalaya-laya. Na-chain ka na doon sa ganun time. Hindi mo magawa ang gusto mo. Anything na naghihinder sa'yo at hindi ka makaalpas-alpas doon, yun ay isang prison. But pwede pala na nasa prison tayo, nasa isang sitwasyon tayo na hindi tayo makalaya-laya ngayon, pero pwede mong palayain ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng iyong isip. Doon nagsisimulang maging malaya ang isang tao. At doon na nagsisimula yung sitwasyon na kung saan ikaw ay lumalaya na. Kasi pwede namang nasa labas ka ng rehas na bakal, but still you are a prisoner of your past, prisoner ng isang tao, ng isang sitwasyon. Again, though Apostle Paul's body was chained, his mind was free. His heart was full of remembrance. So this passage teaches us, itong passage na ito, ay tinuturuan tayo that godly memories build lasting legacies. Napaka-importante nitong alaala na ito, kasi ulitin ko, ito ay susi sa ating future. Ito ay susi kung anuman yung sitwasyon natin ngayon na kinakailangan nating lumaya. So Paul wrote this letter during his final imprisonment in Rome. Now, malapit na po ang kamatayan ni Apostle Paul dito. Kaya kung mapapansin niyo po sa 2 Timothy, yung mga linya niya dito, yung laman ng kanyang mga salita, ay may kinalaman sa pagtatapos. Natapos ng buhay, na natapos niya na, I have fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith. So mapapansin natin na ganito yung mga lumalabas sa bibig ni Apostle Paul. But these tender words na sinabi niya, na binanggit niya sa kanyang son in faith na si Timothy, ay makikita yung level ng kanyang relationship dun sa taong yun. Sinabi niya, I remember you in my prayers night and day. I am mindful of your tears. I recall to remembrance the genuine faith that is in you. So Paul's memory was filled not with regrets but with memories ng kanilang bonding. Nakita niyo po dito, ulitin ko po. Yung memory ni Apostle Paul ay puno ng hindi regret, but memories ng kanilang bonding na hitik ng blessing. So dito sa passage nito, mapapansin natin at matututuhan natin ngayon, anong uri ng alaala ang dapat namamayani sa iyong isipan. At dito rin, mapapansin natin that bonding create moments and memories of breakdown and breakthrough. Mapapansin natin na napaka-importante ang alaalang ito, kung ano ang mararanasan natin, magiging positibo ang pananaw natin ngayon at sa hinaharap. Napaka-importante ng umiikot-ikot sa ating isipan ng mga alaalang ito. Ulitin ko,
It's either magkaroon tayo ng breakdown or breakthrough. Kung ayaw ng isang tao na magkaroon siya ng breakdown, malaking part yung kanyang alaala. Kung gusto ng isang tao na magkaroon ng breakthrough, malaking part ang kanyang alaala. At malaki din ang parte ng mga taong nakakasama mo sa ganda o pangit ng alaala mo. So join me in our message today entitled From Bonding to Blessing. From Bonding to Blessing. Yung mga bonding na ito, again, your bonding can lead to breakdown or breakthrough. Kaya napaka-importante po nitong alaalang ito. At yung alaalang ito, maganda rin, ngayong araw na ito, matututuhan din natin, paano naman din tayo magkikreate ng lasting memory. Hindi lang basta memory, kundi alaala na kung saan nagiging pagpapala sa isang tao kapag ikaw inisip niya. Yung iba, nai-stress eh. Stress naman yung buhay na ito. Paano naman tayo magkikreate ng alaala na isang malaking pagpapala sa isang tao? At paano naman tayo magkikreate ng, paano naman tayo magwe-welcome, magbubuo naman ng alaala? Again, yung isip na yan ay may control ka. Yung alaala natin, may control tayo dito. Ngayon, kung ano, again, what fills you, controls you. Kaya mapapansin po natin dito sa passage na ito, I always remember you. I constantly remember you. Pagdating doon sa verse 3, what fills you, controls you. Kung ano yung nag-fill sa atin, kung ano yung nagpupuno sa atin, yun ang bumubuo sa atin. Ulitin ko po, kung ano yung pumupuno sa atin, yun ang bumubuo sa atin. Kaya malaki ang kinalaman ng mga taong inaalala natin para mabuo din ang ating buhay. Sang-ayon po sa pag-aaral, napakalaki ang parte ng mga taong inaalala mo sa magiging pagpapala mo o sa paglala ng buhay mo. Naniniwala po ako kaya mo mapapakinggan ang mensaheng ito. Kasi pupunuin ng Panginoon ng tamang alaala, tamang pag-iisip ang ating isipan para na sa gayon tayo ay maging pagpapala at tayo rin ay mapagpala. Lahat po ng ready na at excited na patuloy na matuto at mabago, magsabi nga po ng malakas na Amen. Number 1, verse 2. To Timothy, my dear son, a dear son to me, grace, mercy, and peace to you from God the Father and from Christ Jesus our Lord. Verse 3, I always remember you in my prayers, day and night. And in these prayers, I thank God for you. He's the God of my ancestors served, and I've always served Him with a clear conscience. Number 1, remember those who shared their lives with you. Remember those who shared their lives with you. Ang inaalala natin, alalahanin din natin yung mga tao na kung saan shinare nila yung kanilang buhay sa atin. Hindi lahat ng tao ay mag-share ng buhay sa iyo. Sa maraming kadahilanan. Pero napaka-importante ng mga taong ito na handa silang mag-share ng kanilang buhay sa atin. To Timothy, a dear son to me. Tapos binanggit niya sa verse 3, I always remember you in my prayers. First, this is about a shared life. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan yung mga taong nagpapasok sa iyo sa buhay nila. Ulitin ko po. Huwag mong kalilimutan yung mga taong nagpapasok sa iyo sa buhay nila. Hindi lang ito tungkol sa mga taong nakilala mo. Mas malalim po yung meaning nito. It's about gratitude at recognizing the impact ng mga taong ito sa journey ng buhay mo. Yung Greek word na ginamit po dito is agapetos. Yung sinabi niya, to Timothy, a dear son to me. Yung dear dito is agapetos. Ang ibig sabihin nito, beloved, dear. Napaka-importante nito, worthy of love. Kapag ang isang bagay ay hindi worthy, di ba? Sinabi ko nga, if that memory is not paying rent inside your mind, evict it.
Wala naman palang silbi, wala naman palang benefit. Ba't nakatira pa sa isip na yan? Hindi natin sinabi na hindi ka maaapektuhan. Ang problema, pinatitira natin siya na matagal. Hindi siya nagbabayad ng renta sa isip mo. Hindi siya naman siya nagiging pagpapala sa isip natin. Kaya napaka-importante nito, worthy of love. So isipin natin, karapat-dapat ba na paglaanan ko ng oras? Karapat-dapat ba na paglaanan ko ng buhay? Karapat-dapat ba na paulit-ulitin ko ito sa aking isipan, itong taong ito? To Timothy, a dear son to me, pagdating ng verse 3, I always remember you. Kaya napaka-importante nitong always na ito. Sabi nga po natin, always. Ano yung paulit-ulit sa ating isipan? Five-minute rule. Kapag tumatagal na ng 5 minutes yan, yung paulit-ulit sa iyong isipan, at wala namang silbi, palayasin mo sa isipan mo. I-evict mo yan sa isip mo. Kasi walang magandang maidudulot yan sa buong araw mo at sa buong buhay mo. Worthy of love. Ibig sabihin, naging mabuting anak na sa pananampalataya si Timothy kay Apostle Paul, who is worthy of love. So even while in chains, his heart was connected through prayer. Paul remembered Timothy with thanksgiving and intercession. This is about a shared love. Alam niyo po, when someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. Kapag ang isang tao worthy ng pagmamahal, worthy ng pag-aalala, hindi nagiging sumpa eh. Yung kanyang alaala, nagiging pagpapala ito, kayamanan siya. So ang tanong ngayon, ano yung nakaimbak sa baol ng iyong isipan? Ano yung nakaimbak sa account nitong isip na to? Ano yung nakaimbak dito sa room na ito ng ating isipan? Basura o pagpapala? Palagay ko naman po, hindi mo naman hahayaan na tumagal yung basura mo sa bahay. Di ba minsan nainis tayo dahil tagal naman ng naghahakot ng basura. Kami nga po, salamat na lang dahil umaga't hapon may kumukuha ng basura na lalagay mo lang sa labas, kukunin na. Pero minsan kapag nakalimutan ng ilang oras lang, nakakaapekto na siya. Di ba minsan nagkakaroon na ng masangsang namoy. Pag tumatagal na ang isang basura, hindi na rin nagiging maganda sa atmosphere ng room, maging sa health natin. Minsan ang tagal na ng basurang yan sa isip mo, hindi naman worthy. Evict it. Pag basura, tinatapon. Sabi mo nga sa katabi mo, pag basura, tinatapon. Bakit mo inalagaan? Buti sana kung nire-recycle yan na maganda. Napapakinabangan natin. Again, pag basura, walang pakinabang, tapon. Pag may pakinabang, di gawing lesson natin ito. Pero kapag basura na ito, hindi siya hindi naman worthy. Pag hindi worthy, waste yan. Ulitin ko, kapag hindi worthy, waste yan. Basura yan. Hindi naman siya kalamanan eh. Bakit nandiyan dyan? Nakuha po natin. So remember those who shared their lives with you. Yung mga taong nag-share ng buhay. Hindi yung mga tao na kung saan sumira na yung araw, sumira na yung buhay. Hindi natin sinasabi na hindi lang giging laman ng isipan natin ito. Ang problema, wag siya siguro 20% of the time talaga naman darating ito kapag tumatagal na ng 5 minutes yan, hindi na siya worthy. Hindi na siya worth it. Tinatanggal na siya. Kasi hindi na siya treasure. Ito ay basura na. So when we remember this kind of people, it should move us to pray for them. Kapag naalala mo yung mga taong nag-share ng kanilang buhay sa iyo, sana hindi lang siya nagiging nostalgia. Ito po, napaka-importante nito ha. May mga taong naaalala ka ba na naging mabuti sa buhay mo? At nagkaroon ng malaking parte sa buhay mo. Ang ganda-ganda sa alaala. Ito magandang lesson ngayon. Huwag mo siyang gagawing nostalgia yan. Kasi yung nostalgia po, galing sa Greek word yan na nostos saka algos.
Pag sinabing nostos, return home. Pag sinabing algos naman, pain. Na kapag, alam mo yun, nagaling din ito sa Latin saka German word, na ang ibig sabihin ay homesickness. Naho-homesick ka or acute homesickness. Pag sinabing nostalgia, ganon, parang in pain ka, parang, grabe. Parang naiiyak ka kapag naaalala mo. Pero sana hindi dito naglilid yung alaala natin. Ang pinakamaganda, para pakinabangan mo yan, dapat naglilid yan sa panalangin. Katulad ni Apostle Paul, I always remember you in my prayers day and night. And in these prayers, I thank God for you. Biruin mo, hindi lang sila naging pagpapala sa'yo. Nung naalala mo sila, naging pagpapala ka sa kanila sa pamamagitan ng panalangin mo. Nagkakaroon na ngayon ng matinding impact yung memory na yon. At ang matindi, hindi lang siya basta nostalgia. Nagiging blessing na tayo dun sa naging blessing sa atin. So starting today, pwede kang mag-isip, sino yung mga taong nag-share ng buhay sa'yo? Sana wag manatili sa isip. Sana maging parte sila ng iyong panalangin. Sana maging parte sila ng iyong panalangin. Pray for them. Thank God for them. I always remember you in my prayers. Kaysa yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga sinasabi mong, nako, naging parte ng kasiraan ng buhay mo, wag yung ilagay mong, wag yun dapat yung always. Hindi dapat yun nag-feel ng araw mo. Hindi dapat yun yung nag-feel ng isip mo. I'll always remember you in my prayers day and night. And in these prayers, I thank God for you. So take time to appreciate at mag-reach out sa mga taong naging malaking bahagi ng buhay mo. Take time to pray, take time to appreciate, take time na mag-reach out sa mga taong naging malaking pagpapala sa buhay mo. Again, number 1, remember those who shared their lives with you. Para din maging blessing yung bonding natin, napaka-importante pala ng shared life. Importante yung buhay. Yun yung mga taong maaalala mo at the end of the day. Yung nag-share ng kanilang buhay sa'yo. At doon magiging, yung bonding na yon, magiging blessing eventually. Secondly, mababasa natin ito again in verse 5. Or in verse 4 muna. Dito muna sa verse 4. Tignan niyo po. Nung naalala na ni Apostle Paul at nag-lead ito sa panalangin, kasi sinabi niya, you are a dear son to me. Sabi niya ganon, naging worthy of love ka eh. Kasi nag-share ng buhay si Timothy sa kanya. By the way, bago po ako dumako dito, may shinare po ako sa mga leaders natin na review ko dun sa book na Smart Cuts. Ibig sabihin, hindi siya simpleng shortcut. May mga bagay sa buhay natin, proseso naman talagang tagumpay. Pero may traditional way at may wise way. Hindi lahat ng hakbang hinahakbangan mo. Kasi may hakbang na kaya namang hakbangan ng mga paa mo para mas mabilis mong makuha yung tagumpay. Nakakuha natin yan. At isa doon sa pamamaraan na yon, hindi lang yung ride the wave, di ba yung traditional, sinabi doon, para makapunta ka sa isang lugar, magbangka ka na kung saan yung traditional di ba? Tapos kukuha ka ng alam mo yon, ng parang sa balsa, di ba? Tapos ang gagawin natin, yung natural lang, yung mapapagod ka, pero may mga bagay na kung saan mas mabilis, ride the wave. Sinabi doon. At ang isa sa importante doon na inuna niya, maghanap ka ng matinding mentor. Ngayon, ang problema sa tao, kaya hindi nakakahanap ng matinding mentor, huwag mo sasabihin na, i-mentor mo naman ako, traditional way yon. At least may humility ka. Pero walang time sa'yo, yung mga big time na tao. Yung mga bising tao, at may matinding ginagawa sa mundong ito, walang time yun. Paano siya magkakaroon ng epekto ngayon sa buhay mo? Bigyan mo siya ng time. Ang tao kasi, gusto lagi, makinabang siya dun sa tao. Kung matindi yung taong yan, maging pakinabang muna yung buhay mo sa kanya para magkaroon siya ng time. Sabing ganon. It's either mag-share ka ng buhay sa kanya, mag-share ka ng talent mo sa kanya, paglingkuran mo siya,
yung taong yon, kinakailangan, bago siya mag-create ng value sa'yo, mag-create ka muna ng value sa kanya. And then magkakaroon na kayo ngayon ng connection. Kasi nag-create ka ng value eh. Ang tao kasi, gusto lagi, puro benefit niya. Pero kapag gusto mo magkaroon ka ng benefit sa matitinding tao sa paligid mo, kinakailangan, ikaw muna ang magbigay ng time sa kanya. Mag-create ka ng value. Kaya sinabi dito ni Apostle Paul, worthy of love. To my dear son, Timothy. Ang ibig sabihin nun, worthy of love, naging karapat-dapat siya eh. Nag-share kasi ng buhay si Timothy sa kanya. At yun ang ginawang alaala ni Apostle Paul while he was in chain. Kaya naging productive yung buhay niya. Biruin mo na, sulat niya tong 2 Timothy, last letter kay Timothy. Naging fruitful pa rin. Hanggang ngayon pinag-uusapan natin itong librong ito. Kaya nga napaka-importante. Remember those who shared their lives with you. Gusto mo maging productive yung araw mo, yung buwan mo, yung taon mo, remember those who shared their lives with you. Number 2, in verse 4, how long I see you again, how happy I would be, for I remember your tears as we left each other. Ang bigat na ito. Susunod, sinabi niya, for I remember your tears as we left each other. Number 2, remember those who suffer with you. Hindi lang yung nag-share ng kanilang buhay sa'yo, but remember those who suffer with you. So this is about, yung una, shared life yun eh. Ito naman pangalawa, it is about shared burden. Sabihin nga po natin, burden. Biruin mo yung bigat mo, hindi man niya binuhat lahat, pero tinulungan ka niya na mabuhat yung kabigatan na yon. For I remember your tears as we left each other. So Paul remembered Timothy's tears, perhaps from their last goodbye or from shared suffering in ministry. Kasi yun na mababasa natin dito. Kung babasahin niyo po sa mga susunod na mga chapters dito, ito yan eh. Yung hirap, nagsama sila sa, hindi lamang sa pagpapala eh. Nagsama din sila sa suffering. So true Christian relationships are forged through shared burdens, not just shared blessing. Mas tumitindi ang relasyon, hindi lamang kapag may mga tao makikihati sa blessing mo, pero hindi makikihati sa suffering mo. Ulitin ko, may mga tao na makikihati sa blessing mo, pero hindi makikihati sa suffering mo. Ang alalahanin mo, yung mga taong hindi lang nakikihati sa blessing mo. Kasi baka mainis ka pa doon, papangit na naman memory mo. Pagkainan, nandiyan ka. Pag-ambagan, bigla-bigla ka nawawala. Hindi, wala kasi akong pera eh. Yan ang sinasabi ko po. Kapag ganun lagi ang isip natin, wala ka na maambag. Pwede ka mag-ambag ng time mo eh. Pwede ka mag-ambag ng talent mo. Kapag gusto ng isang tao na maging pagpapala, lagi siyang may magagawa. Ulitin ko po, kapag gusto ng isang tao na maging pagpapala, lagi siyang may magagawa. Kaya may nagsasabi sa akin, hindi po kasi namin kayo kayang bayaran eh. Di naman sa lahat ng panahon, mababayaran mo talaga ako eh. Pero pwede kang maging pagpapala. Maraming kapamaraanan para makakonek ka sa tao at makuha mo yung serbisyo ng taong yun. Share your life. Share your time. Share your talent. Maraming mga bestseller, mga author ng mga best-selling books ngayon, nagpa-mentor lang naman sila dun sa mga nauna sa kanila eh. Wala silang pangbayad for life coaching. Kasi in life coaching, pwedeng mag-range siya ng 1 million. Pwedeng mag-range siya ng 100,000 to 500,000 a month. Eh lahat na magagaling, may mga life coach yan. Di lang na sinasabi. Babayad yan para doon. Eh yung iba wala naman eh. Anong ginawa nila? Taga-bit-bit muna. Pwede po ba? Taga-bit-bit po muna ako ng ano nyo. Bagahin nyo. Pwede po ba pag-drive po kayo? Pag-drive ko po kayo. May lisensya naman po ako. Nakuha mo kapatid, kapag gusto mo maging pagpapala, lagi ka may magagawa. This is about a shared burden. So when you remember painful moments with others,
Don't focus on sorrow. May mga tao kasi kapag, alam mo yon, inaalala natin, yung mga shared burdens na yan, nakafocus minsan tayo dun sa sorrow. But hindi ganito kay Apostle Paul. Don't focus on sorrow. Focus on how God used it to strengthen you or to strengthen your bond. Kasi kapag nanatili lamang tayo dun sa iyakan, okay din yun eh. Di ba? Ano nga siya eh? Naaalala mo nga eh, talagang may dating sa puso mo eh. Pero sana wag dun nagtatapos. Sana nagtatapos siya. Ano yung magandang nangyari dun sa iyakan namin? Anong magandang nangyari dun sa pag-share niya ng suffering sa akin? Para nang sa gayon, hindi negative, yung last na naman. Kaya napansin niyo po may New Testament. Kasi yung huling word sa Old Testament, curse eh. So magpapalaya sa sumpa sa isang tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tandaan, yung mga taong nagdusa kasama mo, yun yung mga taong magiging pagpapala sa'yo at sa alaala mo. Tandaan natin yung mga taong nagdusa kasama natin. It is a call for solidarity and gratitude para sa mga taong kasama mong lumaban. Sino yung mga taong kasama mong lumaban? Shared burden. Nung panahon na hindi mo makaya, biglang dumating, hindi man niya binuhat lahat, pero at least hindi na 100% yung pagbubuhat mo. 50-50 na kayo ngayon. Mas kinaya mo na siya. Therefore, wag mong i-take for granted yung mga taong nakita yung pinakamadilim mong araw. Pero pinili pa rin lumaban kasama ka. Ulitin ko, wag mong i-take for granted ang mga taong nakita ang pinakamadiling mong araw. Pinakamabigat mong sitwasyon. Pero alam mo yon, nanatili pa rin. O pinili pa rin nila na lumaban kasama ka. Sila ang tunay na family mo, whether by blood or by choice. Kasi may pamilya by blood or by choice. Kaya nga minsan actually kahapon may nabasa ako. Ito is word for word. Sabi doon, you forgot me when I was losing. So forget me when I'm winning. You forgot me when I was losing. So forget me when I'm winning. Okay naman siya minsan na ganun eh, no? Pero para positibo ng konti. Kasi baka magpunta na naman tayo sa negative swing eh, ng buhay natin. Sabi ko, you remember me when I'm in need. I will remember you when I succeed. You remember me when I'm in need. I will remember you when I succeed. Napansin niyo po? Nung panahon na nag-iiyakan sila, nakakaiyak ang sitwasyon, nandun si Timothy. At ngayon, nagiging pagpapala si Apostle Paul kay Timothy. Why? Hindi tinitigilan ni Apostle Paul kapag kapipray kay Timothy. Napansin niyo po yung text natin? Kanina, I always remember you in my prayer. How I long to see you again. How happy it would be. Napansin niyo po yung una, how long to see you again. Pero hindi siya simpleng nostalgia. Homesickness di ba ibig sabihin nun? Pero pagtapos nun, how I long to see you again. How happy it would be. Nag-i-end siya sa positive. For I remember your tears as we left each other. Sabi niya dito, how long? So don't focus on sorrow. Mag-focus tayo kung ano ang magandang nangyari out of that. So remember those who suffer with you. Again, you remember me when I'm in need. I will remember you when I succeed. Life isn't always sunshine and rainbows. Hindi laging ganun. Hindi laging maaraw. Noong nakaraan, di ba, dami nating mga ulan. By the way, La Nina po tayo ngayon. Pwedeng tumagal yan December hanggang January. Di natin but usually ganun ang mangyayari. Dinag-declare na ng La Nina eh. Ibig sabihin, mas madalas na pagulan, mas malalakas na pagulan. Kasi nga hindi lamang ngayon, maaraw. But life isn't always sunshine and rainbows.
Tandaan natin. But having a person to weather the storms will make the journey less frightening. So sa panahon na may unos sa buhay natin, yung may makasama ka lang na tao, na handang harapin yung buhay, handang humarap kasama mo sa mga laban ng buhay mo. Nakakatakot man ang sitwasyon, pero nakakabawas ng takot. Sino na po sa inyo minsan, may nakakatakot na sitwasyon, pero nung kasama mo yung taong yun, nababawasan yung takot? May mahirap kang pinagdadaanan, hindi man niya sinalulahat, pero nakita mong nandoon siya at nag-share ng kahit na kakarampot na bagay, kinakaya mo ang isang bagay. Napaka-importante ng mga taong yon. Remember, we cannot control the weather, but we can choose our traveling companion. Hindi mo makokontrol, kapatid, ang panahon. Hindi mo makokontrol yung storm na yan. Pero pwede mong piliin kung sino yung kasama mo sa panahon ng unos na yan sa iyong buhay. So that partnership is the most significant comfort we have against the terrifying, unpredictable nature of life. Pwede mong piliin ang kasama mo. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede mong piliin ang kasama mo. So remember those who suffer with you. Remember. That's why it's good to remember those who suffer with you. Alalahanin natin, sino yung mga taong ito na kung saan naging parte ng laban ko? Sino yung mga taong nakita yung worst ko sa buhay? Sino yung mga taong alam yung kahinaan ko? Sino yung mga taong nakita yung weakness ko, pero pinili pa rin na mga kasama ko? At naging parte ng pagbuhat dun sa mga kabigatan na meron ako. Maniwala ka, kapatid. Mag-iiba yung alaalang yan. Kahit na sa panahon na ito, katulad ni Apostle Paul, na siya ay nakakulong, siya ay nahihirapan, pambira, nakasulat pa rin ang bestseller na libro. Naging pagpapala pa rin siya hanggang sa atin ngayon. Ganito siya ka-importante. Remember, yung mga taong nag-share, hindi lamang ng buhay, kundi nag-share, nakipag-share ng suffering sa iyo. Pangatlo at panghuli, verse 5. Ito kakaiba. Tignan niyo po. I remember na naman. I remember your true faith. That kind of faith first belonged to your grandmother Lois and your mother Eunice. I know you now have that same faith. Number 3, remember those who have sincere faith. Sabihin nga po natin, sincere faith. So dito mapapansin natin that Paul saw something authentic in Timothy. Pambira, authentic ito. Grabe yung faith nito. Hindi siya fake. Ulitin ko. Grabe yung faith. Matindi yung faith na hindi fake. Kasi malalaman mo yung faith na hindi fake kapag dumaan siya sa isang sitwasyon. If-afford siya ng isang, alam mo yun, napakainit na sitwasyon, na yung sa panahon ng maapoy yung sitwasyon, makikita mo may tunay na pananampalataya. Kaya nga kaninang umaga, yung devotion ko po ay Proverbs chapter 12. Nasa chapter 12 ako ngayon ng Proverbs. Verse 16, 17, ganon. Yung mga hangal daw, impulsive yan. Impulsive mag-react. Malalaman mo ang hangal kapag may kagalit-galit, magagalit agad. Siyempre kagalit-galit Doon ka nga out of control. Maraming natalo, yan ang ginamit ng kalaban. Ginalit sila, na wala tuloy yung laro. Isa sa gagamitin ng kalaban yan, hindi sa hindi ka nagagalit, pero yung galit mo dapat, pinag-iisipan mo. Ginagamit ba ito ng kaaway para mawala ako sa control? Napansin niyo po, maraming mga road rage, maraming mga disgrasya sa kalsada, nag-aaway mag-asawa, nag-aaway mag-jowa. Mag-isip bago magalit. Mag-isip bago magalit. At lumalabas yung genuineness ng isang tao
kapag may mga heated na situation. Hindi sa hindi nagagalit, pero nag-iisip muna. Pero ang matalino daw, pinag-iisipan niya maigi. Yung kanyang magiging response. Hindi siya nagre-react, nagre-respond siya. Yung taong yon. So Paul saw something authentic in Timothy and genuine faith. Remember, this faith was visible and tested. Sabi niya, I remember your true faith. Sabi nga po natin, true faith. Ito yung sincere faith na sinabi niya. So napansin ko lang, dalawang bagay dito. That sincere faith is impactful. Ang sincere na pananampalataya, may impact yan sa alaala ng isang tao. Hindi yan basta-basta nawawala. Kahit na tumagal na, kahit bukas, sa susunod na araw, blessing pa rin yung alaala niya. May impact yun sa isip at sa buhay ng isang tao. Pag genuine, iba ang lasa. Sarap magsuot ng original. Minsan talo-talo na eh. Kapag imitation eh. Pero sino sa inyo first time mo nakapagsuot ng Nike? First time nakapagsuot ng Lacoste. Pang 80s daw yun eh, saka 70s, 90s, early 2000. Ngayon yata parang Lululemon ng mga pang Gen Z. First time mo makasuot, oh, grabe, 14,000 to. T-shirt lang. May impact. Minsan pag suot mo, iba pakiramdam, no? Para nasa langit ka. Iba pala magsuot ng original. At the same time, masarap kasi magsuot nun, dalawang bagay, iba talaga yung quality. Nakuha po natin. Pangalawa, parang ang linis-linis ng konsensya mo. Yung nanood ka, nagbayad ka, dun sa sinihan, hindi nanonood ka pero pirata. Nakaawa natin yun. May mga ganun naman pangyayari sa ating buhay, pero parang, alam mo yun, parang tuwan-tuwa ka sa sarili mo kasi nakakapagbayad ka at hindi mo nananakawan yung ibang tao, di ba? Ibang klase yung genuine eh. May epekto sa puso mo eh. May epekto sa kaluluwa mo. Iba yung genuine. Ngayon ang tanong, sino ba itong mga taong ito? Bakit sila dapat tandaan? Napaka-impactful ng buhay ni Timothy kay Apostle Paul. I remember your true faith. Sabi niya dito, si Balasi. Sino ba sila? Bakit sila dapat tandaan? First, sila yung mga taong hindi plastic. Why? Ang sincere faith kasi ay pananampalatayang hindi pa showbiz. O hindi lang ginagamit pang display. Ito ay isang pananampalataya na napaka-consistent. Ang sinasabi at ginagawa nila ay magkatugma. Tawag nga doon, di ba, integrity? Yung word saka yung work, nagmamatch. That's integrity. Ang sarap alalahanin nun, blessing yun. Kasi pwede pa palang maging matino. For example, kapag may ikinakasal po ulit ako ng mga may edad na, halimbawa 25 years, 30 years, 40 years, siguro nakapagkasal na rin ako ng mga 6 na ganon. Ganon na katagal. Silver, gold, yung anniversary nila. Sabi ko, maganda rin minsan may ganyan. Why? Nagkakaroon ng pag-asa yung mga bago pa lamang na kasal na pwede palang magtagumpay. Magkakaroon ng pag-asa yung mga kapapasok ulit sa relasyon na galing sa bigo na pwede pala magtagumpay. Hindi puro negative ang tingin niya sa buhay. Hindi porket nabigo ka dun sa huli, bigo ka na rin lagi hanggang ngayon na susunod na panahon. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Why? Dahil sinabi ko nga, ang rampant ngayon na hiwalayan, hindi hiwalayan ng mga bata. Ang tawag dito, gray hair divorce. Mas maraming naghihiwalay, 40, 50, 60 pataas. Hindi yung mga bata. Akala natin mga impulsive yung bata. Hindi, mas maraming naghihiwalay na ganun yung edad. Ang tawag doon, gray hair divorce. So hindi porket matagal na kayo, mananatili kayo. Hindi. Kaya importante yung kapit. So ito yung mga taong ito na maaalala natin, pwede pala. Pwede palang mahirap yung kinagisnan kong pamilya pero sumagana yung buhay ko ngayon. Pwede pala na lumaki ka sa ganitong pangit na environment pero
pero mamumuhay ka ngayon sa magandang environment. Pwede pala na wala nangyari sa mga taong kasama ko dati, pero may mangyayari sa mga taong kasama ko ngayon at sa buhay ko ngayon. Nakuha po natin, ang sarap alalahanin ng mga taong ganon. Pangalawa, ito yung mga tao din na they walk the talk. Ibig sabihin, yung moral compass nila ay matibay. Kahit walang nakatingin, pinipili pa rin nilang gawin ang tama base sa kanilang paniniwala. Sila'y nagpapakita ng authenticity sa mundo na puno ng fakery. Pwede palang maging totoo. Pwede ko palang ipakita yung totoong pananampalataya ko. Sila din yung modelo. Kasi ang taong may sincere faith ay madalas nagiging living examples na kung paano harapin yung mga challenges. Nakikita mo sa kanila kung paano sila kumapit sa kanilang paniniwala kahit dumaan sila sa pagsubok, kahit dumaan sila sa suffering, kahit dumaan sila sa trials. Sila din yung mga taong pag inalala mo, nagiging encouragement sa'yo. Kapag nakita mo ang tibay ng pananampalataya nila, nai-inspire ka na maging matatag at hindi lang mag-give up. Recently, may mga pinapanood ako mga vlogs. Sa totoo lang. Pero parang lalo akong umaapoy na ayusin ko pa lalo yung buhay, yung ministry ko. Kasi nagkikwento lang naman sila eh. Ang hilig ko po kasi magbasa ng buhay ng tao. Napapansin ko yan mula nung bata ko. Ang hilig ko magbasa ng biography, ng autobiography. Siguro laki din sa hirap, naghahanap pa ng inspiration, from rags to riches. Pwede pa ba akong umayos? Na kapag inaalala mo to, nagiging encouragement ka sa kanila. Tumataas ngayon yung pag-asa mo na pwede pala akong mamuhay. I can live by design, not by default. Kahapon po, may dinedicate akong isang bata, anak ko ni Pastor Edward. Yung huling sinabi ko doon sa kanilang mga magulang, bilang mga magulang, trabaho natin na number 1, maging model sa mga anak natin. Kung ano yung gusto mong gawin nila, pakita mo muna na ginagawa mo ngayon. Pangalawa, maging mentor. Kung meron mang unang magiging guro ng mga anak natin, dapat tayo. Hindi church, hindi eskwelahan. Kasi ang isang tahanan ay pwedeng maging eskwelahan. Unang eskwelahan at unang guro. Unang eskwelahan, tahanan. Unang guro, mga magulang. Train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Sinabi ko na po yan ilang beses, in-expose ko na po yan. Mahirap kasi yung text na yun sa Hebrew. But ang ibig sabihin lang nun, train mo yung bata sang-ayon sa bent niya. Sang-ayon sa disenyo sa kanya ng Panginoon. At hindi disenyo sa iyo ni Lord. Kapag nakita mo bilang magulang, bilang isang coach, nakita mo yung disenyo, may mga kino-coach po ako ngayon na mga millionaire at magiging milyonaryo pa lang. Kasi tapos na po yung iba kong session sa iba, sabi ko mag-focus ulit ako dito sa church. So ko pa makapag-create ng mga ganun na tao. Ulit dito sa ating sa Amazing Hope. Pinag-usapan po namin ngayon yung design sa kanila ng Panginoon. Kinakailangan kasi ma-discover mo yung design niya para hindi siya trying hard copycat. Ang taong yun. Nagtatagumpay ang isang tao kapag lumakad ka sa disenyo mo. Kasi hindi ka magpupumilit lumangoy at binigyan ka ni Lord ng pakpak eh. Ginawa kang ibon tapos naiinggit ka sa isda. Buti pa siya, ang galing-galing niyan lumangoy. Appreciate mo na lang yun kasi isda siya. Pero nalungkot ka kasi ang galing niyan lumangoy. Pero di ka naging masaya, binigyan ka ni Lord ng pakpak. Nakuha po natin. A lot of people live by default. Successful people live by design. Kaya napaka-importante nito. Napaka-importante, tinitignan natin yung mga taong yon, paano sila namuhay. Paano sila nanindigan doon sa tama. Paano sila nanindigan sa kanila. Kasi makikita mo, pwede pala akong mag-live by design. Hindi by default. Pag mahirap ang pamilya, mahirap din dapat ako. Pag magulo ang pamilya, dapat magulo din ang buhay ko. Pag magulo ang bansa, magulo din ako. Eh, tagal na rin may kaguluhan sa bansa natin eh. May nasira, pero may mga umayos ang buhay.
Bakit ako magli-live by default? Mamumuhay ako by design. Kahit na ano yung environment ko, ang importante, ano ang pagkalikha sa akin ni Lord? Ano yung disenyo sa akin ng Panginoon? Tapos ipapamuhay yon. So makakakita ka ng mga ganun tao na pwede tayo ma-inspire sa kanila. Na sa mundo ng kahirapan, pwede kang umangat. Sa kalagitnaan ng makasalanang mundo, pwede ka pa rin mamuhay, genuinely. Pwede ka pa rin manampalataya, genuinely. So huwag mong kalimutan yung mga taong totoo, ang pananampalataya. Mga taong hindi lang nagpapanggap, kundi namumuhay base sa kanilang paniniwala. Malaking bagay yon sa ating buhay. So napansin po natin that sincere faith, ito ay may impact sa tao. Naalala, nasa kulungan, naaalala niya pa rin si Timothy. Pangalawa, napansin ko that sincere faith can be imparted. Hindi lang siya may impact. Ang sincere faith, pwede palang ma-impart ito. Ang ganda na ito, tingnan niyo po. Verse 5, I remember your true faith. Tapos yung susunod na statement, that kind of faith first belonged sa lola mo. That kind of faith, yung sincere faith na yan, first belonged to your grandmother Lois and your mother Eunice. I know now. Sabi niya ganun, that same faith nila, nasa iyo. So ang sincere faith, hindi lang ito may impact sa tao, but sincere faith can also be imparted. That kind of faith first belonged to your grandmother Lois and to your mother Eunice. Therefore, faith runs deep when it is passed on faithfully. Mas lumalalim ang pananampalataya kapag napapasa natin ito. Yung pananampalataya natin ay pwedeng magkaroon ng impact sa mga tao at pwede din natin maipasa sa mga tao. So yung pananampalataya ng kanyang lola at ng kanyang nanay didn't die with them. It lived on in the next generation na ipasa kay Pastor Timothy. Therefore, honor those who sowed into your spiritual life. I-honor mo yung mga taong nagtanim para sa spiritual life mo. Why? Hindi ka basta-bastang naging ganyan, maniwala ka. Hindi ako basta-basta naging ganito. May mga taong ginamit sa akin si Lord. May mga taong nag-impart, hindi lamang ng buhay nila, kundi nag-impart ng pananampalataya nila sa akin. So Paul's remembrance shows that Christianity is relational and generational. Ulitin ko po pinapakita dito ni Apostle Paul na ang Kristyanismo ay relational at the same time generational. So dapat yung ating pananampalataya ay naipapasa natin sa ating mga anak. Naipapasa natin sa next generation. Naipapasa natin sa mga new Christians o sa mga bata na mga mananampalataya o mga kabataan natin, sa kids natin, sa mga youth ngayon, or maybe may edad na pero bago pa lang. Importante ito ay pinapasa. Hindi lang siya may impact, it can be imparted. It can be instructed or it can be imparted. Ngayon, pwede natin tanungin ang ating sarili, who will carry the faith after me? No, kaya, kanino ko pwedeng ipasa itong pananampalatayang ito? Kanino? Isipin mo ngayon, sino yung mga taong madalas mong nakakasama? Sino yung mga taong nasa paligid mo lang? Ipasa mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ipasa mo. Kasi pwede tayo magpasa ng sumpa. Pero pwede rin tayo magpasa ng pananampalataya. Ipasa mo yung faith na yan. Piruin mo. Ito maganda kung babasahin nyo sa chapter 3, nitong passage na ito, ay pambihira. Makikita natin from infancy, nung bata ka pa. Kaya meron kang ganyang pananampalataya ngayon, kasi pinasa sa'yo ng nanay mo sa kanang lola mo. Sabing ganito. So balang araw, alam mo, makita mo man o hindi mo makita, yung mga taong pinagpasahan mo, meron dito, ipapasa mo lang yung faith na yan lakas ng loob, pag-asa kay Lord, hindi mo alam kung ano magiging siya. Hindi mo alam kung ano magiging epekto niyan sa anak mo, balang araw sa pinasa mong pananampalatayang yan. Hindi mo alam yung pinasahan mo ng pananampalataya mo, balang araw magiging presidente pala ng Pilipinas.
na kung saan maka-Diyos. May mga government officials tayo ngayon, although niyayanig tayo, hindi lang literally. Niyayanig din tayo sa ating gobyerno, pero hindi naman lahat masamang tao eh. Hindi naman lahat ng politician ganon. Dahil makakakita ka pa rin ng mga mabubuti. At karamihan na mabubuting yon, may nagpasa sa kanila ng kabutihan. May nagpasa sa kanila ng pananampalataya. Kilala ko nga yung sino mga mentors nila eh. Hindi siya basta naging ganon, may nagpasa sa kanya. Ipasa mo, kapatid. Kung mahal talaga natin ang bayan na ito, pasahan mo silang tama. Pasahan natin sila ng pananampalataya. So each of us is both a beneficiary of someone's faith. Tayo ay naging beneficiary lang naman ng pananampalataya ng isang tao. At dapat steward din tayo ng pananampalatayang yun na binigay sa atin. Ipasa mo. Kaya ang paalala sa atin, look up to these people. Learn from their lives. Huwag hayaang maglaho ang impluensya nila sa iyo. Sila nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng buhay natin. So, Paul's final days were filled with memories. Napaka-importante pala nito. Kapag dumadaan ka sa darkness, he's in chain. Mapapansin niyo po yung mga statement ni Apostle Paul, darkness, talagang pa-uwi na kay Lord eh. Talagang, tapos ko na. I have fought the good fight. I have finished the race. Kapag may mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, whether alam mong pawala ka na, o konti na lang yung buhay natin natitira, o kaya nasa kadiliman ka ng buhay mo ngayon, importante ang memory. Kasi pwede kang ikulong ng sitwasyon, pero palayain mo ang isip mo. Doon ka makakalaya. So Paul's final days were filled with memories, not of failure, not of fear, kundi pananampalataya, punong-puno ng pananampalataya. So he remembered Timothy's tears, faith, and family legacy. At yun ang nagbigay sa kanya ng comfort. Yun ang nagbigay sa kanya ng kagalakan. So when you remember those who have shaped your walk with God, magpasalamat ka. Pasalamatan mo. Again, remember those who shared their lives with you. Starting today, before we end this, sino yung mga taong nag-share ng buhay nila sa'yo? Pangalawa, remember those who suffer with you. Sino yung mga taong na kung saan naging parte ng laban mo sa buhay? Hindi man nila binuhat lahat, pero may parte sila na binuhat na bigat ng iyong buhay. Pangatlo, remember those who have sincere faith. Kasi itong mga taong ito, magiging modelo natin. Makikita natin na pwede palang umayos ang buhay ko. To be honest with you, kaya ayaw ko po magpastor dati. Kasi yung kabilang side ng pagpapastor, nakita ko po. Hindi sa una, matinding kahirapan. Dati ang term sa mga pastor, kung gusto mong mamatay ng dilat ang mga mata mo, magpastor ka. Yung mga sinasabi nilang, gusto mong yumaman magpastor ka, hindi totoo yun. Dahil maraming mahirap na pastor. Madaming mahirap na mga nagba-Bible. Yung siguro magaling lang, yung siguro ilan lang yung ganon. Pero nasa pagpili pa rin ng buhay natin yun eh. Una, ayaw ko dahil yun. Pero ang pinakamalala, ito dahilan. Dahil nakakita ko ng mga anak ng pastor na tinatwa nila yung kanilang mga magulang. Kaya ko pong pangalanan yung mga leader na matitintinggang ngayon. Anak ng pastor, anak ng bishop. Leader ng mga sindikato. Anak ng pastor, anak ng bishop. Grabe, sabi ko. Tumira ka sa church. Basta pala tatay mo. Hindi po ko nagbibiro. Sindikato, drug lord. Sabi ko, ba't ganon? Alam niyo po, isa yun sa dahilan ko. Ayaw kong itatwa nila ang Panginoon dahil yung tatay nila, walang pa-provide sa kanilang pangangailangan. Kasi pastor lang.
Di sila makapag-aral, wala nangyayari sa kanilang buhay. Naaway ng mga tao. Kasi lingkod lang ni Lord. Nilalang lang eh. So yun ang tingin ko dati. Pag naglingkod ka kay Lord, suicide yan. Ganun lang ang tingin ko. Nakalimutan ko na pwede palang nahihirapan ka. Pero maayos ang buhay mo at umaayos ang pamilya mo. Nakawa po natin yun. Yung investment mo hindi nasasayang sa mundong ito. Pwede pala nag-iiba yung pamumuhay mo. At pwede pala na maging maayos pa rin ang pamilya mo kahit na ikaw ay naglilingkod kay Lord. Kasi dati, kaya negative side, kasi doon ako nakatingin sa negative side. Kaya naging positibo yung pananaw ko, pwede pala no, na lingkod ako ni Lord, pero nagkakaroon ng impact na malaki yung buhay ko. Nakakapag-produce ako ng mga ganitong mga tao, nakakapag-produce ako ng mga matitinong mga magulang, nakakapag-produce ako ng mga sumagana sa buhay, may mga nare-restore na buhay. So ibig sabihin, may purpose yung buhay ko. Hindi pala sayang kapag sumunod ka kay Lord. Kasi nakakita ko ng mga taong ganon. And when others remember you, nawa ay makita rin nila ang katangian ito sa buhay natin. Sana hindi lang tayo. Sana makita din ng tao at maramdaman nila yung shared life na yon, yung shared burden na yon, saka yung sincere faith na yon na meron tayo. Makita mo. May mga tao, nagiging blessing ka sa panahon ng kadiliman ng kanilang buhay. So live in such a way that those who remember you will thank God for your life. Because of your shared life, because you shared your life with them, because you suffered with them, and because you live a sincere faith. So be the kind of person, remember this, listen to this very carefully, be the kind of person heaven and earth will both remember. Be the kind of person that heaven and earth will both remember. Ngayon ang tanong, bago po tayo manalangin, gusto mo rin bang magkaroon ng pananampalataya na katulad nila? Pananampalataya, alaala na nagiging pagpapala dahil sa kanilang pagpapala. Dahil sa kanilang pananampalataya. Gusto rin ba natin magkaroon ng pananampalataya na katulad nila? Pagpapala. Pananampalataya na nagtatagumpay. Pananampalataya na naging pagpapala sa iba. Kaya sinabi niya dito, I remember your true faith. That kind of faith first belonged to your grandmother Lois, and to your mother Eunice. I know now that you have that same faith. Paano tayo magkakaroon ng ganung pananampalataya? Let us fix our eyes on Jesus, who is the pioneer and perfecter of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Siya daw yung pioneer. Gusto mong ganung klaseng faith? Doon ka sa pioneer. Doon ka sa author. Kanino yung? Kay Jesus. He is the perfecter. Sablay-sablay man ngayon, pag nakatuon ka kay Jesus, perfecter si Jesus ng faith. Siya nagpapatatag ng pananampalatayang yun. So everything begins and ends with God. Gusto mo magsimula ng maganda, simulan mo kay Jesus. At naniniwala ako, kaya mo nang pakinggan nito, magkakaroon ng purpose yung buhay natin. Inisip ka pa lang, gusto na ulit bumangon ng tao. Yung tinatamad na yung tao, nung inisip ka, sumipag eh. Nung pasuko na yung tao sa buhay nila, nung inisip ka, dumaan nga siya ng ganyan, no? Sinipag eh. Nung kinain ulit siya ng bisyo, nung inisip ka, pwede pala akong bumangon kahit na nabaon ako sa bisyo. Kahit na na-addict ako sa ganitong bagay, kasi kinaya niya eh. Meron eh. So dalangin ko starting today, maging pagpapala ka sa alaala ng mga tao. Maniwala ka, you'll never know what will happen to that person na mag-iisip sa'yo. 1 year from now, 5 years from now, and 10 years from now. Believe me, ikaw ay pagpapala, hindi ka sumpa. Come on, purihin po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay tumayo sa presence ng ating Panginoon if you can stand. I want you to close your eyes right now. Bulay-bulay tayo, sandali kapatid. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito. Sino yung mga taong nag-share ng buhay sa'yo?
nakishare sa burden mo. At mga taong pag-inisip mo, may sincere faith. Punuin mo yung alaala mo, kapatid. Ng mga alaala na nagiging pagpapala. At ngayong araw na ito, kung sinasabi mo, Lord, I want to have this kind of faith katulad sa grandmother ni Timothy, sa nanay niya, di man sila pastora, di man sila bishop, pero nakapag-produce sila ng mega church pastor nung panahon na yon. Nakapag-produce sila ng pinag-uusapan, wala na dito sa mundo eh. Pagpapala pa rin sa mga congregations. Lord, I want to have that same faith. I know you now have that same faith. Lord, gusto ko po magkaroon ng ganong pananampalataya. Blessing sa iba. Gusto ko po, Panginoon, magkaroon ng ganong pananampalataya na kinakaya mga pagsubok. If you are this person right now, at gusto mong tumatag yung pananampalataya mo, o kaya gusto mong magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya na nagtatagumpay at pananampalataya na nagiging pagpapala. The Bible said, fix your eyes on Jesus. He's the pioneer and perfecter of our faith. If you want to have the same faith right now, na nakaangkla sa hindi nawawala, sa nakaangkla sa subok na matibay at subok na matatag, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, because He is the same yesterday, today, and forever. Maybe you are struggling right now, or maybe palubog ka sa isang sitwasyon. I don't know kung saan ka nakalubog ngayong araw na ito. Or maybe this is your first time na napakinggan ng mensaheng ito at sinasabi mo, Lord, patatagin mo po pananampalataya ko. I want to put my faith in you. Hindi sa mga taong nawawala, sa mga taong nagwawala, kundi sa iyo, Panginoon, na subok na matibay, subok na matatag. Gusto ko po makabangon, Lord. Iligtas mo po ako, Panginoon. Gusto ko magkaroon ng assurance, Lord, na mayanig man ang mundong ito literally or figuratively, Lord. Gusto ko po manatili, Panginoon, na matatag. At magkaroon ng assurance na anuman mangyari, ligtas ako, Panginoon. If you want to have the same faith right now, katulad ng sa kanila, bibilang ako ng 3, kapatid, tataas mo na mabilis yung kamay mo, mananalangin tayo na mabilis. And I believe that after this, your life will never be the same again. Kung nag-uusap sa iyo ngayon si Lord, lift up your hands. 1, 2, 3. As your hands lifted high right now, mananalangin tayo, make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. The Bible said in the book of Romans that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Kung nag-confess ka ngayong araw na ito, kung tinanggap mo si Jesus at nampalataya ka sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Maniwala ka. Mag-uumpisa si Lord na napakatinding pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na nagtatagumpay at nagiging pagpapala sa iba. For all of you right now, na kung saan dumadaan sa matinding pagyanig sa buhay, dumadaan sa matinding pagsubok ngayong araw na ito, mag-pray ka, kapatid, ng faith. Dagdagan ng Panginoon ang pananampalataya mo, patatagin ng Panginoon ang pananampalataya mo. Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Dahil may pananampalataya ka, yung mga bagay, mga pangangarap mo na hindi mo nakikita, bukas makalawa, hawak mo na yan at nararanasan mo na. Yung tagumpay na yan sa mga pagsubok, yung kagalingan na yan, yung kalakasan na yan, kapatid, yung pagpapalang yan,
pananampalataya ngayon, pagpapala na bukas. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw saka ang Panginoon. Practice your faith. Practice your faith. Ang pananampalataya, nakikita yan. Ikaw saka si Lord. I will give you 30 seconds right now to 1 minute. Ikaw sa ang Panginoon. Ay simpleng prayer lang, basta sincere. Maybe some of you right now, nananalangin ka ng healing. Pray for your healing right now. Declare it. Believe that God can heal you, that Jesus is your greatest physician. Gumagawa si Lord na matinding kwento sa buhay mo ngayon. Gagawa si Lord ng himala sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Naniniwala ka ba? Pray. Pray for it if you believe it. Declare it right now by faith. Declare your restoration right now. Declare your healing right now. Declare your breakthrough right now. Believe. Dahil yung pananampalatayang yan, di lang ikaw ang maaapektuhan. May makakakita din ng mga tao na makakalaya pa pala ako. Maayos pa pala yung kalagayan ko, yung buhay ko. Makakaranas pa pala ako ng ganitong pagpapala. Ikaw ang Panginoon ngayong oras na ito. Speak your faith right now. Merong nananalangin dito ng kanyang kagalingan. Ang kamay ng Panginoon ay dumadampi sa iyong karamdaman ngayong oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. By His wounds we are healed. Lord, heal this person right now in the name of Jesus. Lord, I speak for peace right now sa mga taong restless. I pray, God, for peace with sense all understanding. Mahirap ipaliwanag pero nararanasan yung kapayapaan mo, Panginoon. Mukhang imposible sa sitwasyon nila pero nararanasan nila, Panginoon. I pray, God, for your hand right now. Hand that restores. Hands that renews. I pray, God, that you saturate this place with your presence. That you envelop this place, God, with your love. Oh, God, fill your people today, Lord. Come on, activate your faith now. Makakakita ang mundo, makakakita ang pamilya mo ng pananampalataya na naglilid sa healing, pananampalataya na naglilid sa breakthrough, pananampalataya na ipapasa sa iba at nagiging pagpapala. Oh Lord, oh Lord, you are good to us, oh God. May awa ang Diyos, kapatid, may habag ang ating Panginoon. Come on, for the last time, declare it. Declare it with faith. You are good, Lord. Mabuti ang ating Panginoon. Oh Lord. Oh Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil may mga lalaki at babae ngayon na ina-activate nila ang kanilang pananampalataya. Somebody in this place right now, Panginoon, na dati passive yung kanyang faith.
Ngayon siya ay naniniwala, Panginoon, that you can restore him, that you can restore her right now. Na kaya mong bigyan siya ng bagong buhay, ng mapayapang isip, mapayapa, Panginoon, na buhay. Na kaya mo bang pasaganain yung kanyang buhay na lugmok, Panginoon. Na kaya mong iahon yung mga taong nalulubog. Na kaya mong bigyan ng bagong buhay, Panginoon, yung mga taong nasira ang kanilang buhay. Lord, starting today, God, we will live not by default, but by design. Hindi kung anong pangit na nangyari sa aming paligid at sa aming pamilya, kundi ano yung magandang pagkalikha mo sa aming buhay, Panginoon. Nawa ito'y makita ng mga tao sa aming buhay, Lord. Na next time na maisip nila kami, maisip nila, Panginoon, yung Diyos na kumikilos sa buhay namin. Yung Diyos na nagpagaling sa amin ngayon. Yung Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa amin ngayon. Yung Diyos na nagbigay sa amin ng vision at pag-asa ngayon. At yung Diyos na nagligtas sa amin ngayon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagpapala, Panginoon, na kung saan magdudulot ito, Panginoon, ng matinding testimony sa aming buhay. Thank you, God, for this faith na sa iyo naman unang nanggaling. I-activate lang namin at inactivate lang namin yung araw na ito. At Lord, nagpapatuloy ang pananampalatayang ito hanggang sa mga susunod na saling lahi. Salamat po. Sa iyo po, Panginoon, ang aming pasasalamat, pagdakila, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak na may papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po, pakisabi dyan sa katabi mo, you are blessed. Ayan. So sige po, dadako na po tayo sa isa sa pinakapaborito rin po nating gawin. Ayan, ang pagtatanim po sa gawain ng ating Panginoon. So habang hinahanda nyo po at kinukuha yung mga sobre po ninyo, ayan, bigyan nyo lang po ako ng kakaunting time. Mga 3 days po siguro, magkwentuhan po tayo. Hindi, biro lang po. Counting time just to share a short testimony. Ayan. So sabi nga kanina ni Bishop, minsan na yung pagkakakulong natin, hindi naman talaga siya sa rehas eh. Pero meron tayo minsan sa isang sitwasyon sa buhay natin na nakakulong tayo, na gusto nating lumaya. And I really experienced that pagkakakulong. Wala po ako sa rehas, pero isa po ako sa nakaranas na nakulong ako sa utang. Alam mo yon, yung you're working, ayan, maybe yung iba nakaka-relate or makaka-relate dito. You're working, sumasahod ka naman, alam mo yon, medyo malaki naman yung sahod mo, humigit kumulang. Alam mo, sino yung na-experience mo yon? Diba? Minsan humigit, madalas kulang. Kasi bakit? Hindi na-manage ng mabuti yung finances. At nag-come up po ako that the easiest way kapag ako ay may pangangailangan is palaging mangutang. Magaling po ako mangutang when I was working, kaya nakakahiyaman pong sabihin, ang dami ko pong pinagkautangan before. Alam mo yun, nakakahiya, masasalubong mo yung pinagkautangan mo, no? Papunta ka sana ng left, bigla kang magra-right kasi nahihiya ka. But you know what the good thing is? I encountered Jesus at Amazing Hope. That is, dun po yan sa ating main campus. I encountered Jesus June 19, 2011. At alam niyo po, ang isa sa burden ko ay, bukod sa syempre, alam ko po na ako ay makasalanan, ang isa sa burden ko po ay ang pagkakaroon ng utang. Alam mo yun, minsan lakas na lang ng loob at kapal na lang ng mukha ko talaga ang aking hinaharap para, alam mo yun, minsan madaan-daanan ko yung mga taong pinagkautangan ko. But the good thing is, I heard a testimony which is isa po ito sa nag-lead din po sa kanya sa pagkalaya sa utang. At ang sabi niya, ang isa sa naging sikreto niya ay ang pagiging tapat niya sa Panginoon, which is the tithes and offering. At nagkaroon po siya ng breakthrough na kung saan ay siya po ay nakalaya sa utang. So sabi ko, Lord, ayoko lang pong ma-inspired sa kwento niya. Gusto ko rin pong i-testify that one day malaya na ako sa utang, lalo na sa mga taong pinagkakautangan ko. Kaya lang, bakit ako magta-tithes? Bakit kailangan kong mag-offering? Parang hirap, no? Minsan, no, dami mong gastusin, di ba? So, kunenta ko, kung magta-tithes ako, teka lang, parang malaki siya doon sa iba pang mga pangangailangan ko.
Diba? Kukwentahin mo yung sweldo mo, 10% ng tithes mo, iba pa yung i-offering mo. Kaya lang sabi ko, Lord, gusto ko ng testimony katulad ng testimony niya. Na masasabi ko na malaya ako sa utang. And you know what? I took the challenge. Mga nasa 30 to 50,000 po yung aking utang that time. Saan ko naman kukunin yun? Ang sinusweldo ko lang noon, 17. Medyo matagal-tagal na rin po yun. 17,000, iba pa yung mga, alam mo yun, yung ibang mga kailangan, mga bills. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Kasi nga po, pag nasa mundo ka talaga, walang nagme-mentor sa'yo, saan mo dadalhin yung finances mo. And I thank God, I encountered God. Nagpa-mentor po ako. I really appreciate our mentors dahil sa finances, tinuruan po tayo. Unti-unti po, nakakapag-tights na po ako. Alam mo yon, medyo masakit sa bulsa, makirot. Kaya lang, kailangan ko siyang gawin kasi gusto ko ng testimony na masasabi ko, Lord, malaya na ako sa utang. At haharap na ako dun sa mga tao na hindi ko na kailangang mahiya. So I took the challenge for how many months? At alam niyo po, hindi ko po alam kung anong kapamaraanan. Ako po ay nakalaya sa utang. Alam mo yon, once na ikaw, oo, nakakahiya man yung iyong ginawa, but if you took that challenge, or if you take that challenge, as I took that challenge, you will experience freedom. Kasi sabi nga po sa word ni Lord, di ba, kung gusto mo ng kalayaan, of course, you have to obey the word of God. Minsan ang hirap sumunod, kaya lang pag may gusto ka, gusto mo magka-blessing, gusto mo magka-breakthrough, walang ibang sikreto kundi ang pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, hindi natin matatapatan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Pero pwede po tayong maging tapat sa pamamagitan po ng inuutos ng Lord sa atin. Sabi kanina ni Bishop, may mga tao na kung saan, di ba, kapag kainan nandyan, pero pag ambagan, nawawala. Naniniwala po ako na hindi po tayo yon. Amen? Tayo po ay nakakain na ng Word of God. But this time, it's time for us na hindi ka lang basta mag-aambag. Pero ikaw ay magtatanim at ikaw ay magbabalik sa Panginoon. At last ko na po itong ikukotyo sinabi ni Bishop, pag gusto ng isang tao na maging pagpapala, lagi siyang may magagawa. Alam mo, ang dami mo nang nabiling milk tea. Ang dami mo nang nabiling damit. Ang dami mo nang nabili na gusto mo. Kaya lang, madalas sa isang tao, nakakalimutan si Lord. But you know what? This time, unahin natin si Lord at maniwala ka, hindi ka ihuhuli ng Panginoon. Amen po ba? So sige po, tayo po ay mananalangin at naniniwala po ako sa ating pagtatapat, sa ating pagtatanim, bibigyan tayo ng patuloy na breakthrough ni Lord. I do believe in my heart that there are people, Lord, na kung saan nakakaranas ng imprisonment, God. I don't know, Lord, kung sa pagkakautang, sa kasalanan, sa sakit. I don't know, Lord, but one thing is for sure, alam mo ang kwento ng taong ito. But God, right now, magtatanim po kami, magtatapat kami, Panginoon, because we want to obey your word. Just like what you says in your word, that we should bring our full tithes to your temple. And we believe, God, na yung pinangako mo, na yung blessing beyond our wildest dream will happen, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko sa lahat ng magtatapat at magbabalik, Panginoon. Lord, ngayon pa lang nakahanda na po yung wildest dream na kanila pong ine-expect, yung blessing, Panginoon, na nanggagaling sa'yo. And even, Lord, sa lahat po ng magtatanim, di ko alam kung ano yung kanilang tinataniman or tataniman. I don't know kung freedom yan, sa kautangan, sa sakit, sa kahirapan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, naniniwala ako that you will set this person free in the name of Jesus. At meron dito, Lord, nakaka-experience siya ng anxiety, nababagabag siya, Panginoon, nag-aalala siya, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na maybe nagawa niyang maling desisyon, but God, right now, through the faith of this person, Panginoon, sa kanyang pagtatanim at pagbabalik, Lord, makakalaya siya sa anxiety and even depression na kanyang na-experience in the name of Jesus. I also pray, God, Panginoon, miracle, God, healing in the name of Jesus na tinataniman ng taong to, pwedeng sa kanya or sa family member niya, pero Lord, magtatanim siya kasi naniniwala siya, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapalakas in the name of Jesus. And I also pray, God, for restoration sa bawat family, Panginoon,
nananalangin ng ganitong bagay, Panginoon. Lord, maraming salamat for giving us the opportunity to produce wealth. Kaya Lord, meron kaming itatanim, meron kaming ibabalik. Kasi una sa lahat, Lord, Ikaw po ay naging tapat sa amin. Maraming salamat, God. We just want to honor you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, makakapagbigay na po tayo ng may kagalakan. nagbigay po sa Panginoon, pwede po ba tayo ay pumalakpak po sa oras na ito? Yan ay ating celebration na Lord. Salamat po dahil faithful ka po sa akin. Kaya mayroon din akong kakayahan, Panginoon, na magbalik at magtapat po, Panginoon, sa iyo. Dalangin ko po na patuloy po tayo na maging lifestyle natin ito. Alam mo yon, maybe right now, first time mong tinake yung challenge. The Lord, sige nga, subukan ko nga na mag-tithes, mag-offering. Pero dalangin ko dumating yung time, lifestyle mo na siya. Ibig sabihin ng lifestyle, every time na may marireceive kang blessing, may itatabi ka na, Lord, para sa'yo to. Lord, para sa'yo to. Kahit magkano yan, kahit 100 pesos may nagbigay sa'yo, tabi mo agad yung tithes mo, yung offering mo, magugulat ka. Yung ganong discipline, dun ka lalong pagpapalain ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon at nakikita niya, inuuna mo siya. Kagaya ngayon, alam mo, dami nating pwedeng puntahan ngayong araw na to di ba? Pero inuna mo ang Panginoon. Kaya declare mo sa taong katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, pagpapalain ka pa ni Lord. Hindi dahil lang sa lugar na pinuntahan mo, kundi dahil pumunta ka mismo sa Panginoon. Ikaw mismo ay lumapit sa Panginoon. I want everybody to stand right now, if you may, in the grace of God. Sino po dito naka-receive ka ng blessing? Na-activate ang faith, amen ba? In-increase ng Panginoon ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Alam niyo po, napaka-importante po ng pananampalataya. Sino po dito ng mga nakarang araw na feel mo na, Lord, parang ang haba ng week na to kasi parang ang daming nangyari. Tama? Lord, kaliwat kanan, yung mga bad news nakikita namin sa social media, yung mga naririnig namin. Bukod pa doon, may mga personal ka pang pinagdadaanan. And now, sometimes, yung fear, it can hinder or it can take away yung pananampalataya natin. But today, God activated it. Today, God reminded you. Kanina nga, while we're worshiping, sabi ko, Lord, no, imbis na mapuno, tama, no? Minsan napupuno tayo ng mga fears, pero nakakalimutan natin, si Lord good, si Lord kind, si Lord ay merciful pa din. Kaya naniniwala ako, lalabas ka ng lugar na to, binago ka ng Panginoon. Tinanggal ng Panginoon yung fear natin, pero pinakita ng Panginoon, may magagawa ka bilang Kristiyano. Kanina, before I come here, no, God impressed into my heart. I was reminded by the word of the Lord. Sabi niya, Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven. I'm gonna heal their land. You know, siguro mayroon iba sa atin dito, you've been praying for our country for the past few days. Pero minsan parang pag ikaw lang nananalangin, you feel like, Lord, ako lang ba yung lumalaban for the country? But alam mo, naniniwala ako, napakaganda. This may take time or lang minuto. Pero naniniwala ako, lahat ng mananampalataya ngayon, you have the chance to pray for our country. We're gonna make it different for now. No? I mean, you can do this at home, pero iba pa rin yung corporate prayer na nanalangin tayo para sa ating bansa.
tayong lahat ay lalapit po sa Panginoon. So this time, before mo ipanalangin, or I think na-declare naman na sa atin, nag-receive na tayo ng mga blessings sa Panginoon, why not today let's declare blessing to our land? Why not today declare tayo ng healing sa ating pong bansa? Maghingi tayo ng mercy. Kasi naniniwala tayo, si Lord merciful naman eh. Kung ano man yung mga naririnig natin, tandaan mo si Lord mabuti pa din. At meron kang kakayahan ngayon. Maybe wala kang kakayahan para ayusin yung mga flood control, alam mo yun, wala kang kakayahan para pigilan yung earthquake, pero may kakayahan ka para ipanalangin ng ating bansa. So can we have this moment? Can we close our eyes? And in your words, in your own words, from your heart, can we just pray for our country right now? Can we declare healing? And can we declare blessing to this country right now? Hindi lang sa lugar kung saan ka nakatira, kundi sa buong bansa natin, na ang makikita sa mga nangyayaring ito ay ang glory ng Panginoon sa ating bansa, yung plano ng Panginoon sa ating bansa. Come on, can you just open your mouth right now and begin to declare blessing to this country? Lumapit tayo sa Panginoon, mag-ask tayo ng mercy and grace sa Kanya. Panginoon, malaya po kami nakakalapit sa iyo dahil ikaw po ay gracious sa amin, God. Lord, we're taking this grace, Panginoon, papalapit, Panginoon, sa iyo, and we're praying for our country, God. You know what's happening, and we believe, God, that you're powerful enough, Panginoon. Hawak mo po, hindi lang ang aming bansa, kundi ang buong mundo. Yan ang kapangyarihan, Panginoon, na hindi siguro naiintindihan ng lahat. But God, you know it all. You are in control of everything, God. Lord, dalangin po namin as one, as a body of Christ, as one church, Panginoon. Una, Panginoon, humihingi kami ng tawad kung ikaw man ay hindi nalugod sa aming bansa. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin, nagawa ng aming kapwa, Panginoon, na kung saan hindi ka po nag-glorify. But God, we believe that you are merciful and you are gracious, God. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, humihingi din po kami ng habag. Inaasahan po namin, Panginoon, ang grasya mo sa aming pong bansa. Lord, we pray also, God, for our brethren and even, Lord, sa aming mga kababayan na nasalanta, Panginoon, ng anumang, Panginoong, kalamidad. Lord, we pray for strength. Dalangin ko, Panginoon, sa mga nangyayaring ito, ang una nilang makita at takbuhan ay ikaw. Maging dahilan ito, Panginoon, ng revival sa buong Pilipinas. Magkaroon ng revival sa mga churches, God. Magkaroon ng revival, Panginoon, sa mga families, Lord. Bawat nanay, tatay, Panginoon, they're gonna lead their children, God, to glorify you, to know you, to give their lives to you, God. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang shaking na nangyayari na ikaw po ay may hawak, Panginoon. Alam namin, Panginoon, there will be transformation that will happen in our country, God. And we're claiming it right now. Lord, may you heal our land, so God. Dalangin ko po ang kagalingan ng aming bansa. Sa mga taong namumuno, and even, Panginoon, sa kalupaan o kung saan pa man, Panginoon, sa karagatan o kung saan pa man, Panginoon. We pray, Father God, that these people will see your goodness, your greatness, God, in our lives. And I pray for each and everyone na lalabas po ng lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, na ang pananampalataya na kanilang daladala will continue, Lord God, na maisasalin po sa iba. Lord, we will impart this faith, lalo na sa panahon na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maging channel kami ng encouragement, maging channel kami ng blessing at hindi, Panginoon, ng fear, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, maging channel kami ng healing and salvation, Panginoon, sa marami pong tao, God. Lord, as we leave this place, pakaingatan mo po ang bawat isa, protektahan mo po ang bawat isa, and use us mightily, God, for your glory alone. If you may, you can raise your hand right now because God is not yet done with you. He wants you, hindi lang puno, kundi umaapaw ng kanyang pagpapala. Para nang sa ganon, you can freely give and you can freely share that blessing to others. So receive this benediction from the book of Numbers, and when you say I receive, believe that it will happen in your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud,
Amen. Amen. God bless you everyone. See you po next Sunday. For your mercy and Lord, your faithfulness, I will remember.